Nang sumilip nga ako sa stock namin ay meron pa akong nakitang pasta rito. Pasta na nagmula sa Taguig pa. Ito yung handog pamasko ng Taguig na pinadala pa sa akin ng nanay ko. Meron pa nga ako nakita na mushroom dito na hindi ko pa nailalagay sa chapsuy na niluto ko noong New Year. May hampang natitira. At meron pa nga akong hotdog na sobrang frozen na galing pa sa Pasig River. Habang ako'y nagmamaneho ay iniisip ko kung ano ba ang lulutuin ko ngayong araw na ito. At napag-isipan ko ay dalawa na lang pala ang kulang. At napag-desisyon na nga namin mag-asawa na pumunta rito sa malayong tindahan. At bumili na nga kami ng Nestle cream at saka isang evaporada. Siguro sa regado pa lang ito ay alam mo na ang lulutuin ko. Pagkadating na nga ng bahay ay kagad na ako naglagay ng tubig na paglulutuan ng aking pasta. Tara, samahan nyo ako magluto ng carbonara. Na makumpleto ko na nga ang lahat ng regado ay aking binuksan na itong ham kagad. Ito yung ham na sana ay isa na rin sa handa namin ng bagong taon. Hiniwa-hiwa ko nga sa maliliit kasi ito yung nakita ko sa pinanood ko. Nang natapos ko na nga iniwa to na pakwadrado, hiniwa ko na kagad ang hotdog mo ay hotdog mo tuloy. Nang matapos ko na nga itong hiwain at binuksan ko na rin ang mushroom na nasa lata. Hindi naman natin kailangan ng sabaw nito kaya pinataktak ko na rin ito. Para na rin sa inyong kaalaman, ang variety ng mushroom na ito ay bottom mushroom. Habang nga naghihintay tayo ng pagkulo ng ating tubig at iniwa ko na rin naman nilipis itong bottom mushroom. Nang napansin ko na kumukulo na ang aking tubig, kauntahan ko na ito at linagyan ko na rin ng mantika. Mantika na para pag linagay natin ng pasta ay hindi ito magdikit-dikit at magkabit-kabit ay este. Ang kabit-kabit pala ay para lamang sa tao. Yung taong kakilala mo may kabit, wow, wag mong sasabihin kung sino yon. Kung mapapansin mo ay pinuputol ko sa gitna ang aking pasta para hindi naman tumahaba pag kinain na. Kahit halata naman dito sa pagpuputol ko ng pasta at ako'y nahihirapan, okay lang yan para naman ito sa pamilya. Marami nga nagsasabi pag ikaw ay nagluluto ay kailangan mong samahan ng pagmamahal. Nang para sa ganun ay ito ay mas lalong sumarap pa. Nang may lagay ko na nga ang pasta ay bumalik na ulit ako rito sa aking paghihiwa na itong bottom mushroom na to. Dahil nga para sa akin ay may importante talaga ang oras. Oras pag naubos na ay hindi mo na maibabalik. Parang yung pagmamahal niya kasi nawalan ka ng oras, iniwan ka na ulit. Nang sinilip ko na nga ulit itong aking pasta ay burik-burik na siya. Medyo hinalo-halo ko nga para titignan ko kung merong ba nagkadikit-dikit. Dahil pag tumagal na nga yung pagkadikit-dikit nila eh hindi mo na sila matatanggal. Parang yun, iniwan ka na niya. At ito na nga, kahit naiinitan ako ay chinek ko na kung talagang luto na ba ang aking pasta. Ganito rin ba kayo mag-check ng pasta o kinukurot nyo na lang din talaga? Yung parang nanggigigil kayo sa kanya, kinukurot mo na lang talaga. Pero yun, nawari ko na hindi pa nga pwede ay tinakpan ko na lang ulit ito. At sabay senyas, 1 minuto pa. Nang makalipas ang ilang minuto ay chinek ko na nga ulit ito kung talagang okay na ba siya. Kasi sa tingin ko hindi pa kayo okay, di ba? Tulad nga kanina, kahit ay naiinitan ako ay sinubukan ko na ito kung okay na ba talaga. Sabay senyas na okay na nga. Para na rin hindi overcook ang akin nilulutong pasta ay kailangan overflowing water talaga at kailangan yan tanggalin na mainit na tubig at dare-diretso lang ang tubig galing sa Pasig River. Dahil pag na-overcook nga naman ang pasta ay hindi na ito masarap kasi nakakasawa na rin kaya hindi na siya masarap. Na mahiwa ko na nga ang bawang at sibuyas, hotdog at ham, at ng mushroom ng pampatigas. At chinek ko na rin kung kumpleto na ba ang lahat ng sa aking harapan. Agad na nga ako nagpainit ng kawali na panggigisahan. Nang mainit ang kawali ay linagyan ko na agad ito ng mantika. Mantika na pag uminit ay lalagay mo na kagad ang bawang. Pag ako nga po pala ay nagigisa ay kailangan ko muna talaga medyo maitos itong bawang. Nung medyo toasted na nga ang bawang ay linagay ko na rin itong sibuyas. At ayaw ko naman silang pagsabayin kasi hindi naman talaga masarap pag magsabay sila. O baka kung ano-ano na naman iniisip mo dyan ha? Nang medyo tostado nga na silang dalawa, ay linagyan ko na rin ito ng paminta para dagdag na rin pampalasa. Nang mapansin ko na okay na ang lahat, ay binuhos ko na kagad to si ham at saka si hotdog. Kasi talagang igigisa ko to na maayos nito. Una sa lahat, pamilya ko ang kakain nito at kailangan na talagang sureball ang pagluluto ko. Naamoy ko na nga ang aroma nito at linagay ko na agad itong mushroom. Kailangan nga pagpagin para walang matira sa lalagayan nito. At medyo gigisahin nga lang natin ito kahit papaano at ilalagay na natin ang gatas na galing sa dodo ng cow. O alam mo na kung bakit asal hayop ka. Kasi hindi ka breastfeeding At kailangan natin itong piga-pigain. Kahit alam ko naman na wala na talagang lalabas kung napipiga na siya, diba? Pero sige pa rin akong taktak dahil for the content nga ito ay kailangan ko kayong patawanin kahit papaano habang nagluluto, diba? Isang iba pa tsaka 2 Nestle cream ang linagay ko nga rito sa aking niluluto na ito. Nang para sa ganun ay talaga masarap ang aking niluluto at malinamnam. Para sa pagdagdag ng linamnam ay lagyan pa natin ang taktaan pa na natin ng napakaraming Ajinomoto ito. Hindi, joke lang, kalahati lang po yun. Talaga kung makikita mo ay talaga parang nagtitipid ako. Sa totoo lang po tayo ay first time ko talagang gumawa nitong carbonara na ito. Kaya ano ba kailangan natin gawin? Tikman na natin ito. Kung mapapansin mo hindi ko alam kung ano ba talaga ang lasa pero sa dulo-dulo ay
Masarap talaga. Dahil nga first time natin magluto nito ay talaga na kinikilig-kilig pa ako. Na maging okay na ang lahat ay talaga naglagay na si Mrs. At talagang susubukan na daw niya kung ano ba talaga ang lasa. Pero hindi siya ang unang tumikim. Si ate ang salarin. Alam mo yung kahit wala pa nga talagang sauce ay tinitira, binabanatan niya na tong pasta. Sabi niya pa iba ang lasa daw ng pasta pero naka-take 2 naman siya. Nang nalagyan na nga ni Mrs. ay linagay ko na agad itong sauce niya. Grabe, tingin mo pala yan talagang solid na. At hinalo-halo na nga ni Mrs. At para kasi hindi lang naman sa amin itong gagawin namin ito, ay pamimigay namin din ito sa mga mag-anak namin dito, lalong-lalo na sa pamilya ni Mrs. Pero bago ang lahat ay mag-aatang nga muna si Mrs. Ito nga yung ginagawa niya kadalasan kung meron kami nilulutong mga masasarap. Isang tradisyonal na gawain namin dito sa Cagayan. Ewan ko ba dyan sa lugar nyo kung ginagawa nyo rin ba ito? Tara guys, kain tayo ng carbonara. Naubos ko ang 6 na minuto ng buhay nyo ay kaya maraming salamat. Paki-like and share na lang itong video na to. Thank you, babu.